Isang magandang gabi mga kababayan. Nagbabalik uli ang inyong lingkod, Sir Co-op. Nakakagulat na balita mga kababayan. Breaking news po ito. Yun pong inaasam-asam natin na pagdarasal na sana si Tatay Digong ay mabigyan ng pansamantalang paglaya diyan sa may ICC patungkol doon sa kaso niya doon sa war on drugs mga kababayan natin. Ito po, may sagot na po ang ICC mga kabayan. Breaking news po ito. ICC tinanggihan ang interim release ni FPRRD. The chamber finds that Mr. Duterte's detention continues to remain necessary under Article 60 2 of the statute. Matapos ang ilang buwan na paghihintay, tinanggihan ng International Criminal Court or ICC ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang makalaya habang patuloy na umuusad ang investigasyon laban sa kanya. Isa ito nakakalungkot mga kababayan, no? At the same time, dismayado tayo kasi sa hinahaba-haba po ng pagdasal, pag-iintay natin na sana'y makamit natin, no? Ito nga, kahit bunti man lang pansamantalang paglaya. Dahil nga, mga kabayan, nakikita natin na talagang maedad na si Tatay Digong, di ba? Nahihirapan na po siya diyan sa loob ng ICC detention cell. The same time, grabe ang gobyerno ng Pilipinas, itong si Bongbong Marcos. Hindi ba dyan naisip na yung taong pinakulong nila dyan sa ICC mga kabayan ay matanda na? At respeto naman, Bongets, nasaan yung pag-uutak mo? Nasaan yung pag-iisip mo? Hindi mo man lang nirespeto ang presidente or former president ng bansang Pilipinas na mabigyan man lang ng pansamantalang paglaya habang nililitis pa or gumugulong pa yung investigasyon. Grabe naman yung konsiderasyon, wala kayong awa. Pero pag si Tatay Digong, kung ibalik natin nung panahon pa, no? Nung pag-upo na sa kanyang posisyon, huwag nyo naman sanang kalimutan, na ang inyong ama, matagal na panahon na, ilang dekada, ilang presidente na yung mga dumaan, walang ibang nakapaglibing sa libingan ng bayani kung hindi si former President Rodrigo Roa Duterte. Kung presidente ka, bakit mo hindi naiisip yan? Bakit hanggang ngayon, pinupolitika nyo pa rin si Tatay Digong, na kung saan, wala man siyang ginawa sa inyo. Mr. President, sa katotohanan lang, talagang mas matindi ang respeto ni Tatay Digong sa mga Marcos. Pero dahil sa politika ngayon, ginigipit ninyo at para yatang gusto na yatang matigok itong si dating President Rodrigo Roa Duterte dyan sa dahig. Wala kayong awa. Kung talagang makatao ka, makabansa ka, kung talagang para sa kaibubuti at para sa Pilipino nga, itong mga kababayan natin, mga didis, bumuto yan sa'yo. Nasaan yung pagkukote mo? O talaga bang bangag ka lang talaga? Or di kaya, meron talagang nagtitimon dyan na kung saan ikaw ang presidente pero wala kang power, nalabanan mo yan kasi nga natatakot ka, baka nga talagang may sikreto sa'yo na kung talagang gagawa ka at hindi ka susunod sa kanila, talagang merong mailalabas na patungkol sa iyo na sekreto mo. Kasi hindi na po ito, itong nangyayari ngayon kay Tatay Digong, talagang iba yung ginawa ninyo. Sa tingin ko, parang hindi na yata ikaw talaga ang nagde-decide. Meron talagang nasa likod mo. Isipin mo natin mga kabayan, noong nakaraang linggo, di ba meron nag-visit, no? Yung welfare check kay Tatay Digong, na kung saan, bigla silang pumasok doon na wala man lang alam itong mga pamilyang Duterte sa Pinas. At isa pa, meron tayong nakitang asong ulol na gumagala-gala diyan sa dahig
na kung saan hindi natin alam kasi palihim na pumunta dyan, yung asong ulol na yan, nangangagat pa naman yan, alam naman natin na mortal na magkaawas na ni Tatay Digong. Sa tingin ko mga kababayan, kung tama ba ako o tama ako sa kung hinala ko, baka meron na naman ng ginawa itong asong ulol na to, para tanggihan ng ICC ang request na sana'y makapagpansamantalang paglaya itong si dating presidente ng bansang Pilipinas na si PRRD. Bakit tila bagay, parang nakakaduda no? Nakakaduda talaga siya kasi nung nakaraan, medyo maliwanag na yun na may tsansa na mag-grant yung interim release. Pero nung may pumasok dyan sa dahig at nagkaroon ng welfare check, nagpa-interview pa nga doon sa anong stasyon ba yun? Kay Laigan. Nagpa-interview pa nga doon na sinasabi niya na wala daw siyang kinalaman. No? Never daw niya nakita kung anong kalagayan ni Tatay Digong doon sa loob ng detention cell. Pero, habang humahaba yung interview niya, mukhang nadulas itong itong asong ulol na to, hindi na natin papangalanan yan. Kilala naman yan. Itong asong ulol na to, kasi mortal na makalaban sila, sabi niya, wala siyang alam, hindi niya nakita si Tatay Digong, wala siyang alam sa welfare check na yan. No? Madaling sabihin, pero, yung interview, detalyado yung mga sagot niya. Hoy, ginoo ko ni mo, asong ulol. Sigurado kami, na meron kang kabalbalang ginagawa dyan para madiin at makansila, tanggihan ng ICC itong request ng pamilyang Duterte na magkaroon ng interim release. Ito talaga yung taong sira na nga yung political career niya, talagang ito ang totoong bayaran. Talagang pinagdidiinan niya talaga, no? Talagang pinakita niya yung pagka-obsess niya sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na kay Tatay Digong. Kasi kita niyo naman, bago na yung ombudsman natin, yung katropa niyang demonyo, anong ginawa? Ayun, inaatake na itong mga kalyado ng mga Duterte. Pati si BP Sara Duterte, hinihimok na din niya si Boyeng Rimulya, yung kampo niyang demonyo, kapwa niya dyan sa ombudsman. Naimbestigahan na naman ulit yung confidential funds. Kita niyo mga kabayan natin. Talagang, talagang taong yan, ang nagdiin kay Tatay Digong dyan sa dahig. Pati itong mga kasamahan niya dyan na nakaposisyon ngayon sa bawat ahensya na kung saan hawak kamay nila ang kapangyarihan. Hindi lahat ng araw sa inyo. Darating yung time, na pag nagalit na ang taong bayan, posibleng kukuyugin talaga kayo. Hahampalusin talaga kayo pag napuno yung taong bayan sa inyo dahil sa kakagawa ninyo sa mga Duterte, sa mga kalyado, pinupolitika ninyo. Whereas malayo pa yung 2028, ang daming problema sa bansang Pilipinas, inuunan nyo lagi ang mga Duterte. Meron tayong flood control, iskandalo sa bansang Pilipinas, kahihiyan. Kasi umabot na po sa iba't ibang panig ng bansa na tayo po ay kinikilala na corrupt countries nang dahil sa gobyernong Bongbong Marcos na to, mga kababayan natin, nakaka-high blood. Hanggang dito na lamang mga kababayan, maraming salamat. Naway pagpatuloy po natin yung pagdadasal natin kay Tatay Digong na sana'y protektahan po yung kanyang kalusugan dyan, na sana po dumating yung panahon na sa atin na naman papanig in God's will. Maraming salamat mga kababayan.